Naririto naman pong muli si Sigal Kahid Marino po. Sa lahat po ng mga marinong naglalayag po sa iba't ibang panig po ng mundo, sana po ay safe po kayo. Have a safe voyage po. Isang napakagandang balita po ang babalita ko po sa inyo ngayon, na ang Magna Carta of Labor for Seafarers po ay napirmahan na po ng Pangulo. Ito po ay naglalayon po tungkol po ito sa mga karapatan po ng mga Pilipinong seafarers. At ngayon po ay mayroon na pong isang batas para maprotektahan po ang ating mga Pilipinong marino. Kaya nga po ngayon ito ay isang universal na batas po para sa mga marinong Pilipino. At ito po ay para po talaga po to sa mga marinong Pilipino na kung ano man pong gusot na maaari pong mangyari ay protektado po sila. Bagamat may kaunti pong negative side, katulad nga po ng sabi po nila na tataas daw po ang matrikula ng mga maritime school. Ito po ay isang maliit na bagay po kumpara po sa mas malaking bagay po na maidudulot po ng pagsasabatas po ng Magna Carta of Labor for Seafarers. Kaya po, binabati ko po lahat po ng mga kinauukulan na tumulong po sa pagbabatas po ng Magna Carta of Labor for Seafarers. Narito po ang isang footages po na ating pong nakalap upang maipaliwanag po sa mga marinong Pilipino ang totoong pagsasabatas at mga karapatan po ng mga Pilipino. Pinawi ng Department of Transportation ang pangamba ng ilan na lolobo ang matrikula sa maritime education sa institutions dahil sa mga promisyon sa Magna Carta of Filipino Seafarers. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, bagamat may inaasahang pagtaas, ay hindi naman ito aabuti ng daang libong piso para makasunod sa probisyon ng bagong batas na i-upgrade ang education, facilities, at training programs para sa mga marino. Ito ang balita ni Ryan Nakanlale. Kasi natatakot sila, sir, from 25,000 daw magiging 200,000. Ay, hindi naman ganun kalaki yung magiging increase yan. Posibleng tumaas ang singil sa matrikula sa mga paaralang nag-aalok ng maritime degree at courses kasunod ng pagsasabatas sa Magna Carta of Filipino Seafarers. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, inaasahan na ang pagtaas ng tuition dahil sa nire-require ng bagong batas ang pagkakaroon ng pasilidad at kasunduan sa shipping companies para sa shipboarding training sa international at domestic programs. Layunin nitong mapataas ang kalidad ng training at skills ng mga marinong Pilipino. Ngunit paglilinaw ni Bautista, mananatili naman itong abot kaya dahil regulated ang fees ng Maritime Training Institution alinsunod sa batas. Pero meron, sir. Posible kasi parang ang maritime school may mga gastos din yan, no? Merong mga investors, so kailangan din namang merong reasonable rate of return, no? So, yun ang titingnan natin na yung mga matrikula nila ay dapat maging affordable, no? But at the same time, maging sustainable and profitable din yung mga maritime schools. Ang Marina o Maritime Industry Authority ang magagasiwa sa requirement ng training programs, pati na sa regulasyon sa maritime school. Actually, i-cover yan doon sa IRR natin. Ano? Kasi ang ngayon, under the Republic Act 12021, no? Marina will be the agency that will handle the education aspect, education and training, no? Noong Lunes, pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 12021 na may layuning higpitan ng proteksyon sa karapatan at kapakanan ng mga Pilipinong tripulante. Nakasaad din dito ang mga probisyon ukol sa employment rights, benepisyo at mas mahigting na training na kasang-ayon sa international standards. Ang Pinay sailor na si Mary Grace
7 taon nang nagtatrabaho sa isang cruise ship. Umaasa siyang mas mapapabilis ng bagong batas ang proseso sa pagsampa sa barko at mabigyan ng mas magandang sweldo ang mga marino. Siguro mga 1 year, ganyan. 1 year, mahigit. Minsan yung iba, ayaw nang sumampa. Kasi may iba nang pinagbabalingan ng nila, nagninegosyo na lang. Ayon naman kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdaka, nakasaad sa Magna Carta ang standard ng benepisyo at working condition na dapat ibigay sa Filipino sailors. Merong itinalagang mga labor standards in terms of their contracts, wages, and other benefits. Merong provisions doon on proper rules on leave pay and social insurance, mga health protection, as well as yung compensation, no, in case of injury or illness on board and death. And then yung accommodation standards, and then sa onboard ship, and then yung complaint mechanisms. Kapag merong nangyari on board at may sumong reklamo yung tripulante, meron siyang matatakbuhan. Ayon sa DMW, isa sa matutugunan ng Magna Carta of Filipino Seafarers ang modus na tinatawag na ambulance chasing, kung saan binubuyo umano ng ilang abogado ang mga marino na maningil ng labis na kompensasyon sa employer kapag sila ay nagkakasakit o nasusugatan habang nagtatrabaho. Kasi nangyayari, mas nakukumbinsi ng ambulance chasing individual or lawyer yung seafarer na hindi naman realistic yung sinasabi ng ambulance chaser. So ngayon, we will have an independent, authoritative doctor to look into the case of either injury or illness of the seafarer. Ilang ulit nang sinabi ni Pangulong Marcos na dapat protektahan ang karapatan ng Pilipino seaman at matiyaka na pantay ang oportunidad sa maritime industry. Kaya ito ang tema sa pagdiriwang kahapon ng 25th National Maritime Week at 29th National Seafarers Day sa Pasay City. Kasama sa selebrasyon ang pagkilala sa ilang ahensya at kumpanya na katuwang sa pagpapalago ng seafarers industry.